ano yun. Pero isa lang pwede magpaliwanag. The only one that divinely interprets. Ano yun? Ang nasa backside. Okay. But on the backside, there's no one can do it. Sa kanya lamang, belong to Him and Him alone. At siya lamang ang pwede maghayag yung hiwaga ng pitong mystery. So, isa lang. Okay? Divine interpretation belongs to Him, siya lamang, at siya lamang pwede mag-reveal. Yung pitong hiwaga, that would be the seventh seal. Okay? Na nakaselyo sa backside. Is it the sign, 1962? So, tayo 1961, then 1962, sabi niya, tandaan nyo, sabi niya, when I was talking, mga anghel and ages, church ages, ay magdadaptil mismo dito sa selyo natin pag-usapan. And the seven seals that we're trying to speak of when I come this time is, pero ano itong pitong selyo na kanyang pag-usapan? Yung seven written seals. So, pag written, ito nasa loob. Seven written seals, pagbukas mo ng Bible, yung kabayo, walang kabayo, kabayong itim, kabayong tapo. There are seven written seals. Okay. And these seven seals, as you know, is what? Ano itong seven seals? Ito ay manifestation ng pitong anghel ng pitong churches. Kaya maliwanag yun, remember na he was teaching the seals, bumalik talaga siya sa ages. Kasi, ang seal ang nagkamanifest doon sa pitong anghel ng pitong churches. So, bumalik siya, di ba? O unang kabayo, bumalik siya sa first age, yung kabayong, Antichrist na nag-deceive, and so on and so forth, di ba? Okay. Pero there are seven other seals that's on the backside. So, parang binubukod ka talaga. Kung yung nakasulat sa loob, and seven other seals na nasa labas, on the backside of the book. Ano yung ulit ng, sabihin ng backside? Outside. Nasa labas. So, pinaliwanag na ng prophet. Backside means outside. Now, same message. The writing on the inside of the book. Pero sa likod, backside, ay may pitong selyo on the back na hindi nakasulat sa aklat. Remember, it wasn't written in the book. Sa dinugtong. So, yung ministry itong nasa backside. Dinugtong niya saan? Sa Revelation 10:7, yung pitong anghel. Remember, it wasn't written in the book, but in the day, yung hindi nakasulat, yung hiwaga, sa araw ng tinig na ikapitong anghel, lahat ng hiwaga na nakasulat sa loob should be finished. Okay. There is a time of the seven voices of Revelation 10, so seven thunders to be revealed. When the book is finished, isang bagay na lang natitira. That is the seven mysterious voices of thunder na nakasulat saan? So, ang nasa backside ay pitong kulog. Saan nakasulat? Sa backside of the book na hindi pinahintulot kay John. No, wait. Ano nasa labas? Nasa labas ay outside. Nasa labas ay yung seven mysterious voices. Maliwanag na nasa labas ng aklat. Okay. Tapos binasa ni Abraham yung Revelation 10 verse 1 hanggang 6, I believe, or 1 to 5. Then sinabi niya, look, saan daw galing ang tinig ng kulog? Not in heaven, on earth. Thunders never uttered from the heaven, they uttered from the earth. Narinig ni John, gusto niya isulat. Ang sabi sa kanya, iselyo itong mabagay with the seven thunders uttered and write them not. So hindi sinulat. Narinig ni John, hindi pinasulat. Nasa pero, it's on the backside. So nasa labas, nasa outside. Okay, yung narinig ni John nasa labas. Hindi niya pinahintulot
Diyos isulat. When the book is complete, hindi niya sinabi front side. He said on the back side. Alam mo yung libro? Sa ating panahon, libro natin ganyan itsura. Sa tayo nila dyan, hindi ganyan itsura. Nakapalunggod. Pero maski ganyan na klaseng libro, pwede mong balik na rin. Ayan, nasa back side. Nasa labas. Hindi mo kailang buksan sa loob, pero nasa back cover. Yan, hindi mo kailang buksan, nasa labas. Back side. He didn't say the front side. Front side, you have. Back side, you be good. After it's all done, completed, then, itong 7 kulog, yan lang ang natitira, the only thing, na na-stop doon sa aklat na yan, stop na to, na hindi pa ni-reveal, it's not revealed. Kasi it's not even, hindi nakasulat sa aklat kung ano, yung mensahe ng 7 kulog. Sabi nga, I wish I could get the people. Sabi na, don't fail. Please, don't this time. Kasi alis na ako, sabi na, don't fail. If you ever listen. Etong mga selyo are on the back side of the book. At saan na dinugtong? At the time that the 7th angel is sounding. Lahat ng mga hiwaga na nakasulat sa loob ay kompleto na. And immediately, kompleto na. Ano mangyari? The book is open. And written and within is closed. Maliwanag naman ang sequence na binigay sa atin ng prophet. Talagang sinabi niya sa time ng 7th anghel. Sounding. Tapos, ang mga selyo. Nasaan ang selyo? On the backside. Ang selyo ay nasa backside. When that 7th angel sounds, lahat ng hiwaga, tapos na. When this 7th angel rises in the Laodicean age and begin to sound forth yung totoong pakaka. Pero maraming hindi maniwala. Pero kailangan, it will have to be a divine-led prophet for the Word of God to come to him with what? So ano dala na ikapitong anghel? Yung prophet natin, the true interpretation of the revelation of Jesus. So, tayo, mahirap yun tayo magpaliwanag na wala doon sa mensahe niya. Okay. Kaya kung malinaw sa mensahe niya, okay. Pero kung hindi malinaw sa mensahe yung talk natin, respetuhin natin. Ano problema yan? I can respect you for what you believe in. Now, that is your opinion. Okay lang. Kasi maaari, marami rin akong babanggitin sa inyo na wala akong maibakap na quote sa inyo. Then that is my opinion. Kasi wala akong quote eh. So that's my opinion. And then, I respect you, you can respect me for that. Diba? Pero kung nasa mensahe, then una na tayo dapat talaga. Kasi hindi mo na opinion yan. Hindi mo na opinion yan. Totoong ano na yan. Sabi niya, this is what? Sabi niya, the true interpretation. Interpretation ng revelation of Jesus Christ. So lahat na ito nakapali eh. Written on the back side, yung 7 seals, yung mystery of the 7 thunders, lahat na nakapali. Pero kanino lang nakatali sa 7th anghel dahil siya lang lang true interpretation of the revelation of Jesus Christ. Tingnan nyo. Bernard, nagkwento tungkol sa vision ni Junior Jackson, the 7th seal. Okay, tungkol dun sa White Rock. Okay. And then, si Bernard ang gumawa ng isang parang pareta, tapos tinapyas ng ulo. And on the inside was white rock, walang nakasulat. At that time, ito rin ang time, si Bernard doon sa vision, patungo sa west. At sinabi niya doon sa lahat na iwan, sabi niya, huwag na kayo pumunta sa west. Dito lang kayo manatili. Look on this, hanggang ako bumalik. Tapos, saan pumunta si Bernard? You went west, tapos doon, nangyari yung malakas na sabog, di ba? Yung Sunset Mountain. Tapos, bumalik siya sa east. Saan? Jeffersonville is on the east. Okay. With the Holy Spirit
Ano in-interpret niya? In-interpret niya yung unwritten word. So, ano yung unwritten word? Yung hindi nakasulat, which is on the backside, which is the seven thunders. Correct. Lahat na iba. Okay? Lahat ito, sabi niya, perfectly. Ang Diyos, ang na-challenge ang naman, mga kapatid. Ephesian Church Age, before the seals. Okay. 7 seals, kunin natin yung complete book of Revelation, sealed on the back of the book. If it ain't even, wala rin, hindi nakasulat. Mga selyo ay bubuksan saan? During the church age, and the last mystery of God is to be made known. Si John, si Daniel, mga kapatid, alam mo si Daniel, sabi ng prophet, narinig din niya, sabi ng ama, narinig din Daniel, yung itong pulo. Si John narinig, Daniel narinig din, and forbidden. John heard the voices. Si Nelio, and the back of the book, ay anong nakaselyo? 7 selyo. But in the days of these seals to be opened, tapos na. Hiwaga ng Diyos. Okay? So lahat, ang history of God should be finished. Evening Messenger, 1963. Bago tayo pumasok sa popular seals. So ito, sinabi niya, ginahanda na niya. We found out at the last church age, huling church age, that will be Laodicea. Over in Revelation 10, there is a trumpet sound, at pagsulong na pakaka, ano mangyari? 7 voices uttered. Hindi pinahisulat, isulat, no? They were not permitted to write. It was sealed on the backside of the book. Ano yun? Dinutugli niya yun. 7 voices, sealed on the backside of the book. Ano yun? 7 seals on the backside of the book. The book is written. Nakasulat, Bible. Sealed on the back with 7 seals. Wala nakakalam kung ano yun. Pero saan sila ulit? In the day of the 7th angel sounding for his message. An angel. Yung earthly angel. Hindi kami ito. William Marion Branham. Earthly messenger. Okay. The angel is a messenger to the church or to the age. First seal. Ang aklat na ito, 7 selyo nakabalumbol, being released by the Lamb, as the seals, first seal pala ito, as the seals are broken and released, yung mga hiwaga ng Diyos ay na-release din. Okay? It's a sealed book, hindi natin alam to, but it is, it's sealed with 7 seals. That is, ano? Asaan? On the back of the book. The book is sealed with nirelease lang. Sabi niya, parang isang aklat na may pitong tali, 7 straps. Okay, pero hindi ganyan. Hindi ganyan na klaseng aklat. Ito ay nakabalumbol, and when the scroll is unfold, unfold means it's being binuksan. Inalis sa pagkap. Okay. Okay. Para when the scroll is unfold, meron isa. Okay. Then lying right in the scroll, pangalawang nakatali. Okay. Right there, it says, what it is, it's a mystery. Pero kailangan natin pag-aralan. But remember, ang aklat ay seryado at the book is a book of mystery of revelation. Ano revelation? It's a revelation of Jesus Christ. A book of revelation na pinag-aralan ng marami down through the ages. Okay. Spiritual food. Dito na sinabi. At the beginning, so, bumalik na tayo doon sa umpisa kanina. Yung unang quote din nasa kanina sa Revelation 1. Okay? At the beginning of the 7th seal. Kanina, the first seal at the beginning. Kasi ito, 1965 na. But there, at the beginning of the 7th seal, sa pagkumpisa, kung kailan dinampot siya ng itong anghel sa Sunset Mountain at nga, 7 angels come down in the pyramid form, stood there, told him to
And back here, sa Jeffersonville, and speak on those 7 seals, he will be with me, kasama-sama ko siya. He would show me, papakita niya sa akin kung ano yun. Ano ba yun? Yung mga bagay-bagay na Lord, the lost things. Then sabi niya, I always thought, lahat mo iniisip. So dati pa, before the seal, marami sa'yo mabasa ko. I always thought it was sealed on the back of the book. And it would be something na hindi nakasulat sa aklat. But it turned out that it was made known na hindi pwede nang gawin. That he cannot do that. Hindi yung bagay is not, it isn't something that's written in the book. Hindi yung isang bagay na nakasulat sa book. Kundi ano, it's something na nakatago. Pero nasa loob pa rin. Nasa loob pa rin. It's still in the book. So hindi pwede wala sa aklat. It was something that's hid in the book. Kasi hindi sabi niya, hindi ka pwede magdagdag. Hindi ka pwede magbawas, mga kapatid. So dito natin makita na, kapatid, ang prophet, nung tinuturo niya ang 7 selyo, hindi siya lumabas sa Biblia. Amen? Pero may mga bagay-bagay na nakatago talaga sa Bible na kailangan ministeryo lang talaga din ang maghahaw. Wala na rin ba? Kasi si John, hindi pinasulat. Si Daniel narinig, hindi rin pinasulat. Kasi hindi na ministry. So, pinaka-ministry ng prophet, nabasa rin kanina ni Pastor Hillary, ay ano, you could do 2 things, dalawang bagay. Isa, according to Malachi 4, ibabalik kayo puso. So, restoration of the lost things, mga kapatid. Okay, Malachi 4 restores the lost things. Pero, meron pa isang pangalawang ministry. Ano? He will reveal the mysteries of the 7 thunders. Ano ba ito? Which are the divinely revealed mystery truth that will literally, so may literal talaga, na pagbabalik natin sa puso ng ating mga magulang. Meron pagbabalik, restoration. Meron literal babalik ka. Saan? Sa puso, which is the faith. Which is, ang sabi ni Mama Namak, what is faith? Faith is a revelation. So, babalik talaga tayo sa revelation. Literally, yan ang trabaho ng Pinoy. Ibabalik talaga tayo, mga kapatid. Literally, sa faith, sa revelation ng ating unang magulang, which I believe, mga kapatid, is the third pool. Kasi ano? Kasi, yung unang magulang natin, paglakad nila, tingnan nyo, yung faith nila. Di ba? Tingnan nyo. Ang faith nila, buong acts, paglakad lang nila, anino lang, nagpapagaling. Di ba? Panyo ba nagpapagaling? Nagpapagaling. Tingnan nyo, literally, nangyari pa sa ministeryo ng prophet, nangyari ito. Hindi lang, goal portion pa. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Di ba? Sa things I do, gagawin nyo rin yan. Pero hindi lang yan. Greater things than this. Di ba? Kaya nagbigay sa atin ng isang ministry na talaga, gagawin talaga natin talaga. Yung ginawa natin. Magagawa din yan. Pinakita na sa unang bunga. Kanina na-share sa school. Pinakita yan. Nag-manifest sa ministry ng unang bunga. Siya yung unang first sheep wave offering. Siya yung unang-una na winagayway. Diba? Pero pag una, that makes sense. Hanggang may huli. Tama? So kaya hinintay natin yung huli. Diba? Na ma-sheep wave din. Tayo ay nandito kahit sa isang time and season na tinawag kung ito lang ulitin yung sineri Pastor Yu. Ay, Day of Redemption. Ang Day of Redemption, hindi po literal isang day, mga kapatid. Ang Day of Redemption is a season kung saan binuksan ng Panginoon ang lahat ng liwanag. Hanggang kunin po tayo, hanggang tayo umabot doon sa alapaha, umabot tayo sa Mary, tapos lahat yan ay Day of Redemption. Yes. Lahat yan ay rapture. Lahat yan ay rapture.
Kasi ang rapture, hindi naman isang event. Ang rapture ay isang season. Bakit? Pinaliwanag ng prophet, di ba? Nung inihiman niya ang rapture ay ilang component. Shout, voice, and trump. Yung shout, saan naganap? Sa ministry ng prophet. O doon pa lang may rapture na. Meron pa. Amen? Alala ko, minsan may nagtanong. Sabi ng Rachel, Roger. And pinag-usapan namin na yung ikapitong selyo. Bukas. 70. Tapos ang tanong ng isang ministro, sabi na, Brother niya, kung rapture ka na, tumatagos ka na ba? Tumatagos ka na. Tumatagos ka na. Sabi, glorified na tumatagos ka na. Sabi ko, ang sabi ko naman, Brad, ano yung rapture sa iyo? Ay, ano na, trumpet lang. Kasi yun lang, glorified, trumpet lang, o kasama yung shout. Kung kasama yung shout, matagal na. Matagal na yung rapture. Ako yung rapture. Amen? Kaya ako unang rapture yung kamulo. Nakotak yung kamulo. Kaya yung sabi na, the bride is caught up under the mystery of the seventh seal. Yun ako na rapture sa akin. Amen? Yung spirit ko, nararapture sa voice of the archangel. Pero itong katawan na rapture sa trumpet. Mga kapatid. Tatlong component. So, spirit and body. Lahat yan kompleto. Dapat na rapture. Mga kapatid, so stages yan, mga kapatid. Amen? That whole stage is a day of redemption. Nag-open na sa businesses. Magtatapos tayo doon. Kung saan completely, diba? The redemption of your body to wit. Diba sabi ni Paul, pininiwanan niya. Yung huli-huli, kasama yung katawan, kasama yung katawan. Doon tayo magtatas. So on the backside, well, talaga nakatali sa Padre. Nakatali sa ministry ng prophet, mga kapatid. Lahat ng iwanan na nalilili. And lahat makikita natin sa mensahe. There is a biblical question. Sabi niya, there has to be a biblical answer. Bakit? Sabi na po, kasi bukas na extend. So wala hindi. Amen? Tayo lang. Marami pa tayo mga tanong. Sinabi yan. Kasi bakit aminado, aminado hindi. Hindi pa natin mababasa ang lahat ng 1,100 message ng prophet. Taas kamay, yung mga nabasa. Ako, nabasa nila lahat. 1,100 message. Lalo na lang, makatulitaan. Tapos, nabasa lang daw. Pati isang kapatid, nabasa lang daw. Kung pinagsama-sama natin, maupo ko yung nakakita ko, maupo yung sa akin. So, lahat tayo, mga kapatid, na lang. Amen? Pero kung wala akong po, para sa inyo, my opinion, rescue to me. Mahal ko. Amen? Ano siya?